Umakyat na sa higit 600 ang bilang ng mga barangay sa Cordillera Region na nahaharap sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya naman, inirerekomenda na ng Mines and Geosciences Bureau sa mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng preemptive evacuation. Si Bridget Marcasi Pangosfian ng PTV Cordillera sa detalye. Ngayong tuloy-tuloy ang pag-uulan dahil sa habagat at sunod-sunod na bagyo. Pangunahing banta sa Cordillera Region ang pagguho ng lupa. Sa inilabas na Regional Geohazard Threat Advisory ng DENR, Mines and Geosciences Bureau, mahigit 600 barangay na sa Cordillera ang may mataas na posibilidad ng rain-induced flood and landslide. Karamihan sa Benguet, Kalinga, Ifugao at sa Apayao. Inirekomenda ng MGB sa mga lokal na pamahalaan na magsagawa na ng preemptive evacuation sa mga residente na naninirahan sa itinuturing na high to very high susceptible areas. Tulad sa Itogon, Benguet na nakapagtala ng malaking insidente ng landslide sa mga nagdaang bagyo. Epektibo pa rin ang kautusan sa pansamantalang pagtigil ng small-scale mining operation. Dahil sa patuloy na rockslide at unstable slope, nananatiling sarado sa lahat ng uri ng sasakyan ang Cannon Road na isa sa mga pangunahing kalsada paakyat ng Baguio City. Nakasara rin ang ilang road sections sa Apayao, Ilocos Norte Road, Governor Bado Dangwa National Road at Mountain Province Isabela Road dahil sa soil collapse, road slip at na-wash out na bahagi ng kalsada. Nakapagtala na ang Department of Public Works and Highways Cordillera ng 49 million pesos na halaga ng pinsala sa sektor ng infrastruktura at tinatayang 97 million pesos ang kinakailangan sa pagsasaayos ng mga nasirang kalsada. Ang isa po dyan ay, for example, yung mga improvement na ginagawa natin sa kalsada at yung mga iba pong activities na widening at yung wala po tayong mga slope protection sa mga ibang road sections. Sa Abra, nananatiling isolated ang ilang barangay sa Bangged, San Quintin at Langiden. Tumaas kasi ang tubig sa Abra River at wala pang tulay kaya pahirapan ang pag-aabot ng tulong sa mga apektadong komunidad. Tinututukan ng mga lokal na pamahalaan ang mga low-lying area sa Abra para sa posibleng banta ng pagbaha. Kailangan talaga po raft or bangka po ang gagamitin mo para mag-camp yung mga goods. Pagka once po na yung bagyo dumating, talaga pong impossible na po siya. And na-wash out po yung footbridge na yon. Mag-ingat pa rin po, stay safe and stay dry. Huwag po lumusong sa kung saan-saan. Kung hindi po mahalaga, huwag na lang po lumabas ng mga kabahayan ninyo. Kung hindi po mahalaga yung mga pupuntahan nyo para iwas po disgrasya. Sa Apayao naman, naabutan na ng tulong ang 4 na barangay sa Kalanasan, Apayao na isolated dahil sa pagguho ng lupa sa mga kalsada. Mahigpit na pinaghahandaan ang posibleng epekto ng panibagong bagyo. At ito yung low-lying areas, na-i-warning ko man yung LGUs na yun na mag-evacuate kayo at evacuate. And anyway, dapat evacuation centers na yun readily available. Kabilang ang buong Cordillera Region sa nakataas sa tropical cyclone wind signal dahil sa banta ng bagyong Emong. Sinuspindi na rin ang ilang lokal na pamahalaan sa Cordillera ang outdoor tourism activities batay sa rekomendasyon ng Department of Tourism. Mula rito sa Baguio City, para sa Integrated State Media, Bridget Marcasi Pangosfian ng PTV.